Kaya ihil ng Panginoon kung tayo ay nalapit sa Kanya, no? Kasi ang Diyos ay so graceful. Kaya tingin ko si Lord yung parang money doon sa sugat natin, sa sugat sa puso natin or sa anumang sugat na pinagdadaanan natin sa buhay. So yun lang po mga kapatid. Thank you po. Letter. Ayan, a love letter. Ayan, kaya ang ganda na na-receive ko, no? Doon wala siya nakasulat. Pero sa Bible po, we will see that the heart of the Bible. Ayan, yung message ni Lord for us. Ayan, sabi ng Lord, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ayan. Sa libutan ay binigyan niya yung kanyang puntong na anak. Diba? Kung sino man ang manampalataya, siya yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, napakaganda nung letter o nung talk na na-receive ko because kung sa Bible, ito yung dito si Lord nagsulat para sa atin. Diba? Iyan na. Salamin. Parang sa'yo. Okay, so salamin, no? Mapapansin naman natin na araw-araw kayo mga babae kasi kami bihira talaga kayo magsalamin. Kasi natural na sa amin yung hindi nagsasalamin. Diba, kahit gulo-gulo ko, okay pa rin. So, salamin. So, ito, ang message nito, kung tayo nga, araw-araw tayo tumitingin sa salamin, di ba? Makita natin yung may dumi, yung mukha natin, may pimples, bumulubot na, bumuputi, nanginite. So, lagi tayo tumitingin sa salamin para makita yung ating sarili. So, ganun din sa, inilintulit ko ito sa Bible. So, kung tayo magbabasa palagi ng Bible, makikita natin palagi yung ating sarili. Makikita natin na madali pala tayo, makasalanan tayo. So, then, doon sa salamin, makikita mo rin kung paano mo aayusin yung mukha mo, di ba? Kung paano mo, ano ba nagkagawin ko sa mukha ko, ganyan eh. So, pag nagbasa tayo ng Bible, so doon, tinuturo ni Lord kung ano yung mga dapat natin gawin para tayo ay unti-unting baguhin ng Panginoon. Amen. Amen. So, kaya mahalaga, kung araw-araw tingin kayo ng tingin sa salamin, araw-araw, buksan niyo ng buksan ng inyong salamin. Ano yung salamin? Yung Bible. Bible. Yun lang ako. Joke lang. So, alam nyo, ganito kasi yan. Isa lang yung naisip ko eh. Jeremiah 29:11. For this ka na. Kasi, sabi nga, di ba? For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Parang nag-ganyan lang yan. Parang nag-ipon ka, di ba? So, once na nag-ipon ka, para sa future. Tama? So, kung wala kang inipon, so, paano yung future? Yeah. So, eto, para at least malaman din po kung ano yung kahagahan nitong ligansya is para sa future natin. Yeah. Parang may kung anong plano, kunyari, next year gusto ko pumunta ng Japan. Diba? You want this para at least may purpose, may plans, and then ma-achieve mo yung plano na gusto. Amen? Amen! Pagpaliwanag nyo sa Bible sa kita ko sa verse ng Corinto 14:33 kung anong naguluhan gawin sa magulo kaya dito lang yan kung may magkaguluhan sa tao meron kapayapaan sa Panginoon kung pwede ayusan nagmumula sa Diyos kung magulo yung buhay natin ilapit na natin sa Panginoon yung mga problema natin siya lang bahala Wala kasi dati, wala pang toothbrush. Sa restaurant, para wala pang toothbrush dati. Hindi ko alam mo ano.
Hindi, sa totoo hindi ko alam kung ano yun. Ano lang siguro, toothbrush, ano ito maririnig. Siguro naalala ko yung ano, yung hinugasan ni Jesus yung ano, yung paa ng mga disciples ko. So, ano ko siya dito. Dito yung panghugas ng paa. Kaya ano, parang, ito kasi panlinis, di ba? Panlinis. Tama. So, paano tayo mag-toothbrush? Di ba paulit-ulit? Ano, paulit-ulit. Kung paulit-ulit, so paulit-ulit, kahit paulit-ulit tayo magkakasala, paulit-ulit pa rin tayo para tawarin ng Panginoon. Kapag lumapit tayo sa Kanya. At saka ano, yung toothbrush, gawin natin yung Bible. Di ba hindi kompleto yung araw natin kung hindi tayo nakapag-toothbrush? So, parang yung Bible din yan. So kung hindi tayo makapagpasa ng salita ng Panginoon, hindi rin kompleto yung araw natin. Depende ka lang talaga kung hindi ka nag-toothbrush. Depende ka lang kung hindi ka nag-toothbrush. Sige. Ayoko mong maganda akong asawa. So may kinakuha akong verse para dito. Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can be also be trusted with much. So tulad po ng Alakansya, hindi ito napupuno ng isang hulog lang. Hulugan natin ito ng malaki, hindi pa rin mapupuno. Napupuno ito sa maliliit na barya or basta maliliit na bagay para mapuno siya. So ganun din sa ating pananampalataya. Hindi siya agad nag-grow. Nag-grow yon sa araw-araw na panalangin, araw-araw na pagbabasa ng Bible, at saka araw-araw din ang pagsunod sa Lord. Yun doon napupuno yung ating pananampalataya. Tapos yung meron pang verse dun sa God loves a cheerful giver. So ito nga version na to, meron mo mga siya dyan? Wala na, dalawa. Di ba, nag-i-store tayo lahat dito sa lupa ng ating mga kayamanan. Kayamanan talaga. Dapat, nag-i-store din tayo ng kayamanan natin sa langit. Ano ba yun? Yun nga, yung pananampalataya, yung pagbabasa ng Bible, yung na-invite natin na soul, na makakilala siya na meron tayong ipagpamalaki sa Lord na parang meron kang nadala or kagaya ni Sky. Ano ko na yan? Sa pangalan. Yun, yung nakakilala. Yung gano'n, yun. Kasi parang hindi man natin makukuha pa ngayon yung spiritual things na ini-store natin sa heaven. Pero parang araw, pag nakasama na natin sa Lord, yung mga i-claim din natin yung mga yun. Mga spiritual things na pangkalangitan. Yes! Hindi, yung medyas po, di ba, pang-protekta siya sa ating mga paa. Sabi ni Sheena na daw ito pang-comfort. Parang pag kiniginaw ka, gano'n. Pero sa akin, parang protection po siya. And kapag po ang usapan ay yung paa, I think magandang pag-usapan yung our walk with the Lord. And it reminds me of a verse in the Bible na nagsasabi, sa Hebrews 12 verse 1, ang sabi doon, therefore, since we are parang surrounded by such a great cloud of witnesses, sabi niya doon, let us not be entangled by the sin na mabilis tayong ikupo. Kundi, parang ang sinasabi doon is, let us run with perseverance, yung race na minalkan ng Lord para sa atin. Pero more than anything else, hindi sa mga taong nakatingin, kundi sa Diyos na tumawag sa atin. Paano tayo mabubuhay o paano tayo magkakaroon ng walk with the Lord. And also, it will determine our future. Kung gaano kaganda o kung gaano kabangit yung magiging kahihinatnan ng buhay natin, ito po ay nakasalalay sa ating walk with the Lord. So, ingatan po natin. Tapos iniisip ako dito, hindi ko siya nakita as people, nakita ko siya as Stella. Tapos naalala ko lang yung babae na hinawakan yung laylayan ng ni Jesus. Tapos sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus. So nakita ko to as Stella na si Jesus, na every time na
na may pinagdadaanan, may problema, makikita ko siya, mahawakan mo lang si Jesus, maranasan ko lang si Jesus, mawawala na lahat ng nararamdaman ko. Amen. Natural na buhok natin, pero pag ginamitan ng pangkulot, mas maganda. Nakita ko po doon na maganda yung gagawin ng Lord, pero pag pinagsama yung work mo at yung work ng Lord, mas maganda yung kakalabasan. Naalala ko po yung faith without action is dead. So, ang gawa ng Lord na wala tayong tulong, patay talaga yun. So, yung pangkulot, actions to natutulong sa ginagawa na ng Lord. Yun lang! Amen. Para malinis yung ipin natin. Naisip ko po siya na pwede ko to i-relate sa Word of God. Kasi yun yung only thing na could make us clean yung Word of God. Tapos another one is parang yung toothbrush, di ba, meron different types of bristles. Wow! Kapag bristles? kapag hard yung bristles, parang masakit sa gums. Para siyang para siyang correction and love ng Lord sa atin. Sometimes it's soft, sometimes it's hard, pero lahat yun is meron benefit sa atin. Is rin po, wages po, tulad kay Pastor M. Ang iniisip ko po dito, parang po, si Lord po, para siyang medyas. Para siyang medyas. So para saan po ba yung medyas? Di ba po para for protection? Ginagamit natin siya kasi ayaw natin na masasaktan yung paa natin. Tapos kailangan din natin siyang gamitin. Parang ganun din kay Lord. So, dito pala, nakaasa tayo na hindi tayo masasaktan. Nakaasa tayo dito na parang protektahan niya tayo. So parang ganun din kay Lord na dapat umasa tayo sa Kanya, na paprotektahan niya tayo. At nakaasa din tayo na siya po yung mag-aano sa atin. Mag-aalaga sa atin. Yan. Akin po, yung kagaya sa kay Papa ko po. So, yung bandage po, ito po yung isa sa mga initial care po ni Lord na ito po yung isa sa mga importante po sa katawan natin din. Binubuhay tayo ni Lord para magkaroon din ng magandang pamuhay. Kung nagkasakit tayo, heal tayo. Hindi naman possibly, pero talagang nangyayari. Like, malapit naman po siya dito, nakita niya na may sakit ka, i-heal niya po yung sakit. Kahit may pakiramdam ka doon na hindi maganda, papawalain na lang yun ni Lord someday. Kaya, yung bandage na po, yung bandage na to, ito yung may tutulong lang din ni Lord sa atin. Kaya, God bless. Parang sa akin, may kanya-kanya po. Gustong iparating. Parang kagaya po itong para siya kagaya ng isang notebook na bawat pagina, bawat chapter, may kanya-kanya po. Parang sa buhay po natin, like for example po, nagmula po ako sa kawalan ng tiwala, kawalan ng pagtiwala. Pero nung nakilala ko po si Lord, paunti-unti po, parang naniwala ako na witness, naniwala ako na parang nakita ko lahat ng mga blessing, sa kabila po ng lahat ng mga pagkadaan na natin sa buhay, gano'n ang kahirap. Mawalan lang tayo, pero kung titignan po natin mabuti, may pumapalit, may nawawala, pero may binabalik sa inyo. Naghihirap lang tayo or dumadaan tayo sa lahat ng maraming problema. Pero huwag po tayong pumunta doon. Tingnan natin yung mga dumadating na blessings sa atin.
face towel din. Wow. So, unang pumasok ko sa isip ko na to, yung hinugasan ni Jesus yung paa. Nung pareho po kami ni Kuya Sky. Pero may sinabi kasi si Lord doon after niyang hugasan yung paa. Parang hinanap ko doon yung sa verse kung ano Lord yung sinabi mo that time. Sabi niya, now that I, your Lord, the teacher, have washed your feet, you should wash one another's feet. Sabi doon, I have set you an example that you should do as I have done for you. So, ang pinopoint out ni Lord doon, nung hinugasan niya yung mga paa ng mga alagad, pinopoint out na, I set you an example. Dapat gawin mo kung ano yung mga bagay na ginawa ko. So, yung towel na to, it remind us to serve the Lord, na maging example din tayo sa ibang tao. Tapos sabi dun sa baba, and I will bless you. Pagpapalain kita. Although, nandun tayo sa part na gusto natin matuwa sa Lord. So, even though kahit pagod na, minsan, si Lord yun, tapos uhugasan mo, pupunasan ni Lord, pupunasan mo yung paan ni Lord, paano mga si Lord din. Pero sabi ni Lord, tawag dito, naging example ako that you should also be example to others para sumunod din sila sa Lord. And I will bless you. Yun naman yung pangako ng Lord sa akin. So, yun lang po. Kaya parehas ako dito. Ballpen. Meron ba? Ayan, so ako lang pala. Ayan. So, sa akin, bago pumasok sa isip ko yung ballpen naman. Nung bata ako, kasi, diba? Pag bata tayo, lapis lang yung pinapagamit sa atin. Ibig sabihin ng lapis, parang nagsulat ka, pwede mo pang burahin ulit. Ibig sabihin, pwede mo pang ayusin ulit, ganyan, pwede mo pang baguhin yung sagot mo. Pero pagka nag-high school ka na, ballpen na yung ginagamit. Ibig sabihin, parang, kailangan seryoso ka na. Bawat desisyon mo, parang ganun, bawat sagot mo, kailangan tama, parang ganun, dapat sigurado ka. Kasi ang ballpen, hindi na basta-basta mabubura. Unless talaga, yung iba ginagawa, friction pen, tapos yung white ink. O kaya pag magbubura ka, sulat mo yung, magsusulat ka, tapos buburahin mo, ganun mo para hindi na mabasa ng iba. So parang sa atin, sa standard ng human standard natin, yung ballpen, para siyang sign of maturity, na parang hindi na natin pwedeng basta-basta baguhin yung mga desisyon natin. Hindi tayo pwedeng basta-basta lang din mag-desisyon, ganyan. Kasi hindi na natin pwedeng burahin pa eh. Parang gano'n, hindi natin pwedeng kaagad mabura. Ayan. Kung naman, ihahalin ko ulit yung ballpen sa salita ni Lord sa atin. Kasi yung ballpen po, hindi basta-basta nabubura. Ibig sabihin, ganito siya katibay, ganito siya katagal sa buhay natin. Hindi siya basta-basta mabubura ng kahit sino. Hindi siya mabubura. Dapat hindi siya burahin, parang gano'n. Kasi meant siyang hindi mabura. Hindi katulad ng lapis na nabubura. Ayan. So, si Lord, ganito ka-importante yung salita niya. Na yung ballpen, ito yung pinangsusulat niya para hindi dapat mabura sa buhay natin. And kung meron po akong i-share na isang verse is yung sa sa Psalm 117 po. Psalm 117, yung sabi dun po yung your word is a lamp for my feet, a light for my path. Ibig sabihin, ganito po ka-importante yung salita ni Lord sa buhay natin. Siya po yung nagbibigay ng ilaw sa dadaanan natin. Ibig sabihin po nun, bibigyan tayo ng gabay ni Lord, bibigyan niya tayo ng light sa bawat hakbang ng buhay natin. Hindi hahayaan ni Lord. Kung may salita si Lord sa buhay natin, magiging ilaw daw yun sa bawat hakbang ng buhay natin. Bawat araw at bawat oras na pinipili na, at bawat oras na ginagawa natin. So, ganito po ka-importante yung salita ni Lord sa buhay natin. Hindi dapat siya mabura. At hindi dapat nating burahin sa buhay natin. Yun lang po. Amen. Ang amazing lang din ni Lord na kahit
game or fellowship, much better na fellowship siyang tawagin kaysa sa game kasi di ba parang testimony na rin natin na kahit ballpen lang, di ba, galing na paano natin siya i-connect sa faith natin kay God. So yun, thank you po sa pag-share.